Singing Queen, bininyagan ang recording studio ni Tito Sotto. Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, September 17. Pero bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, ay humihiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga parokya, umpisa natin ang ating kwentuhan sa views online ng late afternoon show na Family Feud at Will to Win. So, this was taken yesterday episode at para sa kanilang Facebook Live sa oras na 5:55 PM. Ang Family Feud ng GMA Network ay may 3,400 viewers at ang Will to Win naman ng TV5 ay may 4,800 viewers. At para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud hosted by Ding Dong Dantes ay may 13,000 viewers at ang Will to Win naman ni Willie Revillame ay may 9,700 viewers. So, bali ang total ng Family Feud ay 17,400 viewers at ang Will to Win naman ay may 14,500 viewers. So, almost 10,000 din ang inabot or naabot ng main YouTube channel ng Will to Win. At masasabi natin na dumikit ito sa Family Feud pagdating sa online viewership. So, mapunta naman po tayo sa highest views online ng dalawang noontime show kahapon. So, sa oras na 1:35 PM sa segment na Kalokalike, ang It's Showtime ay may highest views na 101,000 at ang Eat Bulaga naman po sa oras na 1:46 PM sa segment na Gimme 5, sila ay may 78,000 viewers. So both noontime show got their daily average views na 100,000 for Eat Showtime and 70,000 naman po for Eat Bulaga. So good for them kasi ibig sabihin lang niya na pareha silang pinapanood online. Mga parokya, may nag-comment sa video ko kung saan sabi nito ay gawin ko na daw 80,000 average daily views ang Eat Bulaga. Well, mga parokya, pwede naman po yun. Yan ay kapag na-maintain nila ang views nila ng 80,000 sa loob po ng more or less a month. Dahil last month ay pinalitan natin ang average views ng Eat Bulaga from 60,000 average views, ginawa natin 70,000 viewers average. Dahil nga sa loob ng 2 linggo or more than 2 weeks ay mahigit 70,000 views po ang nakukuha nito online. And there were times talaga na halos isang linggo ay more than 90,000 ang views na nakuha ng Eat Bulaga. Dahilan kaya nag-decide tayo na 70,000 average views na ang Eat Bulaga. Ang Eat Showtime ay maintain nila ang 100,000 dati, lalo na nung kasagsagan ng Mini, Miss You at Especially For You. Kaya 100,000 po ang average ratings nila na madalas naman po talaga nilang nakukuha magpasa hanggang ngayon. So, at Leo Medrano, we'll see what will happen in the next couple of weeks. Acknowledge po yung comment nyo at very appreciated naman po yan. Samantala, bininyagan ng Singing Queen ang recording studio ni Tito Sotto. Makikita sa larawan ang mga miyembro ng singing group ng Eat Bulaga kasama ang voice coach nito at ang isa sa legendary trio. So ito na nga ba ang muling pagbabalik ni Tito Sotto sa recording industry at ang Singing Queen na ba ang una nitong hahawakang talents? Well, Tito Sotto is one of the pioneers pagdating sa pag-produce ng mga kanta because he was then Vice President of Vicor back in 1970. So talagang malaki ang kaalaman nito pagdating sa pagmamanage ng isang singer. Patunay dyan, bukod sa nilikha nilang kanta under Tito Vic and Joey, VST and Company at mga naging singer under his supervision back then, ay si Tito Sotto din ang siyang nag-produce ng sikat na kanta which is magpasa hanggang ngayon ay kilala sa buong mundo na anak ni Freddie Aguilar.
Ito ang isa sa revelation ito sa interview sa kanya ni Chinkitan kamakailan, kung saan ayon dito sa sobrang pikon niya dahil nga sa di pagwagi ng kantang anak ni Ka Freddy sa Music Festival noong 1978 ay tinodo daw di umano nito ang plugging ng kantang anak, kung saan pina-stamper nito agad ang kopya kinabukasan at pinadalhan ang lahat ng DJ. So, ang anak is very popular sa buong mundo at di makakaila na bukod sa maganda ang kantang ito ay malaki din kahit papaano. Hindi ko sinabing malaki ang naitulong, sobrang laki ng naitulong ni Tito Sotto, kundi kahit papaano po ay may naitulong po si Tito Sotto at may naging contribution para mas maging sikat ang kantang anak ni Ka Freddy Aguilar. Dahil nga sa head ito noon ng production ng Vicor at kontrolado nito ang plugging. So isa si Tito Sotto sa naging susi or instrumento kung bakit naging tanyag ang kantang nilikha ni Freddy Aguilar. Hindi lang dito sa bansa kundi pati na din sa buong mundo. Sa pagkakaalam natin mga kaparokya ay may 29 na lengguwahe ang isinalin sa nasabing kanta. At matatandaan din mga kaparokya na may recording studio noon si Tito Sotto. Nga lang sa kasamaang palad ay nasunog ito. Yan po ay kwento ni Tito Sotto. So yun nga mga parokya, ang impluensya ng isang legendary trio when it comes to the music industry. So hindi malayong mas makilala pa ang Singing Queen sa tulong ni Tito Sotto at ng Tito Vic and Joey, dahil pinatunayan din ito ng kumanta mismo ng anak na si Freddy Aguilar, kung saan sabi nito na si Tito Sotto daw di umano ang nagturo sa kanya kung ano ang gagawin sa recording at sino ang kanyang sasamahan, at alam din daw di umano ni Tito Sotto kung kailan i-release ang isang kanta, partikular nga sa kanyang kantang anak. At ayon pa dito ay kayang talunin ng kantang Pinoy ang foreign songs pagdating sa sales nung si Tito Sotto pa ang nag-handle or nagpo-produce ng mga kanta nung vice president pa ito ng Vicor. At nagagawa daw di umano ni Tito Sotto na talunin ang foreign song or makipag-compete sa international or foreign songs. So, kung gusto nyo pong mapanood ang interview ni Chinkitan, search nyo lang po ang Chinkitan at Tito Sotto or interview with Tito Sotto. Ganon din po yung kay Freddy Aguilar patungkol nga kay Tito Sotto. Anyway, so for sure ito na ang muling pagbabalik ni Tito Sotto sa music industry, particular nga sa recording industry. At kung sakali ngang hawakan ito ang Singing Queen, for sure mas makikilala pa ang nasabing grupo dahil nasa mabuti silang kamay. Kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa muling pagbabalik ni Tito Sotto sa recording or music industry? Please comment down below. So hanggang dito na lang, magsiingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.